Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon ay pag-uusapan natin ang pelikula na thriller, action na pinamagatang shrapnel sa pagsisimula ng pelikula habang ang isang desperadong ama na nagngangalang Sin ay tumatawid sa hangganan ng Amerika at tumungo sa Mexico. Napag-alaman na ang kanyang anak na babae ay pumunta dito para sa isang holiday trip kasama ang kanyang kaibigan, ngunit hindi na sila bumalik. 3 araw na ang lumipas mula nang mawala sila, ngunit ang mga otoridad ay hindi gumawa ng anumang pag-unlad. Kaya, kinuha ni Sin ang kanyang sarili upang mahanap ang kanyang nawawalang anak na babae. Kasunod ng isang lead na nakuha niya mula sa isang lugar, dumating siya sa isang dump site para sa mga sasakyan. Siya sneaks sa ari-arian ng walang pahintulot at sa lalong madaling panahon ay dumating sa kabuuan ng kanyang anak na babae Kotse. Si Sin ay sabik na pumasok sa loob at naghahanap ng mga pahiwatig, ngunit walang nakitang kapaki-pakinabang. Sa susunod na eksena, nagmamadali siyang pumunta sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya at ipinaalam sa kanila ang tungkol sa kanyang natuklasan. Sinundan siya ng mga pulis at hindi nagtagal ay nakarating sila sa dump site. Gayunpaman, nagulat si Sin nang nalaman niyang wala na ang sasakyan ng kanyang anak. Pilit niyang sinusubukang i-claim na nakita niya ito at kahit na binibigkas ang plate number. Ngunit ang isa sa mga pulis na nagngangalang Hector ay naniniwala na siya ay gawa-gawa ng isang kwento. Pagkatapos ay hiniling si Sin na umalis sa ari-arian habang siya ay pumasok dito nang walang anumang permit. Nang maglaon, tumawid siya sa hangganan at bumalik sa kanyang sakahan kung saan sabik na naghihintay ang kanyang pamilya para sa kanya. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa bahay, sila ay naiwang bigo. Ang panganay na anak ni Sin ay galit sa kanya dahil hindi niya kayang protektahan ang kapatid niya. Sinusubukan niyang aliwin siya, ngunit siya lang gustong maiwang mag-isa. Mamaya sa gabi, si Sin ay may emosyonal na pakikipag-usap sa kanyang asawa, Susan. Siya ay lumilitaw na mas maunawain at sinasabi sa kanya na hindi niya ito kasalanan. Kapag tinanong tungkol sa kung ano ang natagpuan niya sa Mexico, inihayag ni Sin na nakita niya ang kotse ng kanilang anak na babae. Siya hindi nakahanap ng anumang dugo o mga palatandaan ng pakikibaka sa loob nito, na nagpapahiwatig na ang mga batang babae ay kinidnap walang anumang pag-atake. Ibinunyag pa ni Sin na nawala ang sasakyan nang pumunta siya sa himpilan ng pulisya. Hinala niya na maging ang mga pulis ay nasa loob nito, kaya plano niyang bisitahin ang Consulate General. Kinaumagahan, binisita si Sin ng isa sa kanyang malalapit na kaibigan, Max. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, malalaman natin na ang dalawang lalaki ay dating militar at si Sin ang koronel ng pangkat. Sila ay itinalaga sa napakadelikadong mga misyon, karamihan sa mga ito ay nangangailangan ng kabuuang wipeout ng mga kriminal. Nag-aalok si Max na tulungan ang kanyang kaibigan na subaybayan down ang mga kriminal na responsable para sa sitwasyon. Ipinaliwanag pa niya kung paano siya ay pagpunta sa brutally torture ang mga ito hanggang sila ay tumigil sa paghinga. Gayunpaman, hindi iniisip ni Sin na ito ay kinakailangan at nais na malutas ang sitwasyon ng mapayapa hanggat maaari. Nang maglaon, siya, kasama ang ama ng isa pang nawawalang babae, pumunta sa opisina ng konsulado. Alam ng huli ang buong sitwasyon, ngunit nakakagulat siya iminumungkahi ng dalawa kalimutan ang tungkol sa kanilang mga anak na babae. Inihayag niya na isang nakamamatay na kartel ang namamahala sa lungsod na ito at kilalang kilala sila sa pagpatay sa sinumang humahadlang sa kanila. Noong nakaraang linggo lang, pinatay nila ang ilan 37 tao para sa panghihimasok sa kanilang negosyo. Inihayag din ng konsulado na 1 taon na ang nakalilipas, isang matapat na pulis ang hinirang dito at sinubukan niyang lutasin ang problema sa kartel. Ngunit isang gabi, ilang miyembro ng gang ang pumasok sa kanyang bahay at pinatay siya, kasama ang kanyang buong pamilya. Mula noon, ang buong istasyon ng pulisya ay nagtatrabaho para sa kartel at walang nangahas na sumalungat sila. Nang marinig ang lahat ng ito, talagang nag-aalala ang dalawang ama. Nagtatanong sila kung bakit sila ang mga anak na babae ay pinuntirya, kung saan ipinaliwanag ng konsulado na ang kartel ay sikat din human trafficking. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin at sinabing wala siyang magagawa sa bagay na ito. Napagtanto na walang tutulong, ipinatawag ni Sin ang media
at ipinapaliwanag ang buong sitwasyon sa live TV. Sinabi rin niya sa kanyang anak na maging matyaga, nangako na ililigtas siya sa lalong madaling panahon. Ang balita ay pinapanood ng milyon-milyon sa buong mundo, kasama ang pinuno ng cartel gang, Victor Garza. Gumagawa siya ng kaunting paghuhukay at nalaman iyon si Sin ay isang dating militar na nakatanggap ng iba't ibang medalya para sa kanyang katapangan. Natatakot si Victor susundan sila ni Sin ng mas maaga kaysa mamaya, kaya nagpasya siyang kumilos. Nang maglaon, pilit niyang ipinatawag ang dalawang lalaki na responsable sa pagkidnap sa mga babaeng Amerikano. Wala silang iba kundi si Hector at ang kanyang kasabwat. Kinastigo sila ni Victor dahil sa pagkabigo sa kanilang misyon dahil dinukot nila ang maling target. Bilang parusa, ipinag-utos niya kaagad pagbitay sa pangalawang pulis. Hector ay spared para sa ngayon, ngunit kailangan niyang tulungan ang mga ito dalhin ang ulo ni Sin. Pagkatapos ay inutusan ni Victor ang kanyang kanang kamay, ang kanyang kapatid na lalaki, si Carlos, na magtalaga ng ilang mersenaryong tropa sa Texas. Gusto niyang patayin si Sin at ang kanyang buong pamilya sa loob ng 24 na oras. Gusto rin niyang gumawa ng pahayag na ang sinumang manggugulo sa kartel, maging ito man ay mula sa kabila ng hangganan, ay magbabayad para dito. Kinaumagahan, isang malaking konvoy ng mga miyembro ng kartel sa pangunguna ni Carlos ang pumasok sa Estados Unidos sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan. Mukhang armado sila ng husto, sabik na patayin ang pamilya. Kasabay nito, nakita namin si Sin sa kanyang sakahan, nangangaso ng mga fox gamit ang kanyang sniper. Habang sinusubukan niyang tunguhin, bigla niyang nakita ang mga sasakyang kartel na patungo sa kanyang direksyon. Naalarma, mabilis siyang sumugod sa loob ang bahay at inutusan ang kanyang asawa at anak na babae na magtago sa itaas. Pagkatapos ay binaril ni Sin ang mga kalaban at nagawang patayin ang ilan sa kanila. Ngunit sa kalaunan ay napilitan siyang sumilong kapag ang kabuuan hanggang ay nagsimulang magpaputok ng walang pinipili. Sa ibang lugar, malapit ng mananghalian ang isang pulis kapag nakatanggap siya ng itawag mula sa istasyon. Sinabihan siyang tingnan ang bukid kung saan naiulat ang ilang putok ng baril. Pagbalik sa bahay, nagawang buksan ng mga miyembro ng kartel ang pinto. Ngunit sa sandaling makapasok ang isa, binaril siya ni Sin. Pagkatapos ay binasag niya ang mga plato sa buong sahig upang subaybayan ang kanilang mga galaw. Dahil sa pagkabigo sa kawalan ng pag-unlad, inutusan ni Carlos ang kanyang mga tauhan na pumunta sa magkahiwalay na direksyon. Siya rin pinipilit si Hector na umakyat sa itaas at hanapin ang pamilya. Ngunit ito ay lumalabas na isang masamang desisyon habang ang mga nakahiwalay na lalaki ay nakaupo ng mga pato para kay Sin. Walang kahirap-hirap niyang inilabas ang mga ito ng sunod-sunod habang tinitiyak din na nakatago ang kanyang pamilya. Nahuli rin ni Sin ang tiwaling pulis. Habang tumitindi ang shootout, ang buong bahay ay puno ng mga bala at bangkay. Maging ang mga granada ay inilulunsad, ginagawang kritikal ang sitwasyon. Kaya, umakyat si Sin at pinaalis ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng window habang ginagambala niya ang mga mersenaryo. Sa huli ay nakipagbarilan siya kay Carlos, ngunit ang dalawang lalaki ay naglalaro ng defensive at nabigong tamaan ang isa't isa. Samantala, ang pulis kanina ay dumating sa labas ng bukid. Naniniwala siya noong una ito ay isang kaso ng karahasan sa tahanan, ngunit nang makita niya ang isang lalaki na natangay ang ulo, napagtanto niya na ito ay seryoso. Nakita rin siya ng mga miyembro ng kartel at nagpaputok, pinipilit siyang magtago sa likod ng kanyang sasakyan. Lumapit sa kanya ang isa sa mga tulisan, ngunit ginulat siya ng matapang na pulis sa pamamagitan ng pagbibigay ng headshot. Sa pamamagitan nito, inilipat ng mga miyembro ng kartel ang kanilang atensyon sa pulis at maging si Carlos ay lumabas upang tumulong. Sinasamantala ang distraction, lumabas ng bahay si Sin at maingat na nag-escort ang kanyang pamilya patungo sa garahe. Nag-shoot siya ng ilang gun sa daan na nagpapakita ng kanyang kahanga-hanga aimbot. Kasabay nito, sa wakas ay ibinabananggang ang pulis at ngayon ay maaari na silang mag-focus sa Sin ulit. Ngunit kahit papaano ay naabot ng aming bayani ang kanyang sasakyan at mabilis na nagmaneho palayo kanyang pamilya. Isang matinding habulan ang naganap
kung saan si Carlos at ang kanyang mga tauhan ay nagpaputok ng paulit-ulit na putok sa likod. Mahusay silang iniiwasan ni Sin, tinitiyak na ligtas ang kanyang asawa at anak na babae. Ngunit kapag siya napagtanto na malapit nang sumabog ang kanyang sasakyan, may naisip siyang ideya. Mabilis siyang tumakbo palayo at huminto ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada. Pagkatapos, nang dumating ang mga tulisan, binaril sila ni Sin ang sukdulang katumpakan. Nagawa niyang patayin kaagad ang ilan sa kanila, kasama na ang driver. Ito pinahinto ang kanilang sasakyan at wala nang pagtatanggol si Carlos. Habang nakahiga siya sa lupa, nasugatan, sinusubukan niyang kumilos ng matigas at binibigyan si Sin ng karaniwang beats na pagsisisihan niya ito. Ngunit kapag siya nakatanggap ng 2 putok sa kanyang mga binti, agad niyang ibinunyag ang kinaroroonan ng kanyang at ng kidnap girls. Pinasalamatan siya ni Sin sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya sa ulo na nagtapos sa kanyang miserableng buhay. Pagkatapos ng pangyayaring ito, natakot si Sin sa buhay ng kanyang pamilya. Kaya, ipinadala niya ang kanyang asawa at anak na babae sa isang ligtas na lugar pansamantala. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya ang kanyang matalik na kaibigan, si Max, at tinanggap ang kanyang naunang alok para sa tulong. Agad na dumating ang huli at tila na-miss niya ang kilig sa mga misyong ito. Hindi tulad ni Sin, na sumusubok upang malutas ang mga bagay ng mapayapa, si Max ay isang brutal na mamamatay tao na labis na nasisiyahan sa pagpapahirap mga tao. Kahit na sila ay laban sa pinakamalaking sindikato ng krimen sa Mexico, tila siya mabiglain. Si Max ay nagdala sa kanyang sarili ng isang arsenal ng mga armas at iba pang makinarya. Mayroon siya gumawa rin ng ilang pananaliksik sa hideout ni Victor at sa mga bodega kung saan pinapanatili niya ang mga kinidnap na babae. Sa susunod na eksena, tumawid ang 2 magkaibigan sa hangganan at tumungo sa target lokasyon. Nagmamasid sila mula sa malayo habang si Victor ay desperadong sinusubukang malaman ang kinaroroonan niya kapatid. Hindi pa rin niya alam na hindi lang pinatay si Carlos, ngunit siya ay dinrated sa kanya. Pagkatapos, nang walang anumang karagdagang ado, kinuha ng mga dating sundalo ang kanilang mga armas at pumasok sa mansyon. Gamit ang kanilang pinakamataas na kasanayan sa pakikipaglaban, nagawa nilang ibagsak ang babantayan. Narinig ni Victor ang mga putok ng baril mula sa kanyang silid at natakot. Napagtanto niya na sa wakas ay dumating na ang mga Amerikano para sa kanya at walang paraan upang makatakas. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni Max at Sin ang kanilang pagsalakay. Mukhang natalo sila at wala sa mga goons ang nakakahawak sa kanila. Sa huli, nakarating ang 2 sa silid na pinagtataguan ni Victor. Ang boss ng kartel sa una ay sumusubok na kumilos ng matigas at matapang na sinasabi na ang kanyang mga tauhan ay darating. Pero si Sin nagagalit at natalo ang tay sa kanya, habang hinihiling na malaman kung nasaan ang kanyang anak na babae. Nang hindi na makuha ni Victor ang parusa, pumayag siyang dalhin sila sa lokasyon. Sumakay ang 3 sa isang sasakyan at hindi nagtagal ay nakarating sa bodega kung saan nakalagak ang mga babae. Minsan muli, walang problema sina Max at Sin sa pagpatay sa mga gwardiya ng NPC. Pagkatapos, sa wakas ay nagawa na ng ating bayani hanapin ang kanyang anak na babae at mayroon silang emosyonal na muling pagsasama. Nandoon din ang kaibigan niya, buhay at papasok mabuting kalagayan. Bago dumating ang iba pang mga tulisan, mabilis na hinawakan ni Sin ang mga babae at umalis dyan. Pero hindi pa tapos ang bad boy na si Max. Siya ay dumating dito para sa isang bagay at siya ay matigas sa paggawa iyan. Pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang kutsilyo at nilapitan ang isang dugo ang Victor, handang pahirapan siya. Kinaumagahan, dumating si Max malapit sa isang pampublikong dambana at inilagay ang Victor's pugot ang ulo doon. Mukhang nasiyahan siya sa ginawa niya. Samantala, si Sin at ang kanyang buong pamilya ay sa wakas ay muling nagkita at bumalik sa bukid. Upang ipagdiwang ang okasyon, nagpasya siyang mag-ahit ng kanyang balbas at bigote. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa inyong panonood.